Hi guys, for today's vlog, punta tayo ng Pililia Windmill Farm. Pero hindi tayo dun sa may bandang Baras dadaan. Dito tayo sa backdoor sa Marilake. Tapos along the way, i-discuss ko na rin kung ano yung mga pros and cons na itong bagong Gixxer 155 Fi 2023 model. So tara. So guys, doon na lang ako magsasalita mamaya pagdating sa Windmill Farm kasi sobrang hangin, baka hindi nyo lang din marinig. Wala kasi akong external mic. Oh no. External microphone lang. Dito pa lang tayo sa Manukan. Pagdating na lang dun sa Windmill Farm sa Pinilla, doon na lang ako magkikwento. Update guys, nandito na tayo sa sa may Tanay Sampaloc. Kalalampas lang natin dun sa may intersection ng Tanay Sampaloc Road. Papunta to nung Regina Rica. So papunta na tayo sa Windmill Farm. Backdoor. Tara. Tara bago tayo abutan ng ulan. Nasa 9.5 kilometers na lang siya guys. May nakalagay na windmill dito daw. Oh, mga nakaabang oh. Parang mga siga eh. Ganda ng daan. Ako lang mag-isa. Woo! Parang wala pa nakikita mga hélice ah. Ayun na yung Windmill Farm. Naku, may konting off-road. Wow ah. Ito okay na. Wow! Ang ganda naman ng view dito. Diba? Ang laki pala niya sa malapitan. Wow! Oh, solid ng view. Ayan guys, nandito ako sa may bandang paano ng ng ayan, ng turbine. Nakakatakot. Ayan oh, paano kaya pag naputol yan? Baba muna tayo. So ayan, nandito na tayo. Dito na lang magdi-discuss ng para maganda yung view natin. Magdi-discuss ng pros and cons ng Gixxer, no? Pero take note, 2 months pa lang to. So baka hindi ko pa na-encounter yung ibang ibang issue, no? So doon muna sa pros. Para sa akin, number 1 pros ng motor na to is fuel efficiency. Kasi napakatipid niya. Madalas ko siyang sinusukat gamit yung trip A, trip B. Laging around 48 kilometers per liter. Yan ang consumption niya.
Mix ano yun, mix riding yun. May konting hataw, may stop and go traffic. Pero madalas siya 48. Pinakamababa ko nakuha 46. Yan. So yan yung ano niya. Yan yung pinaka pros niya para sa akin Tapos yung riding comfort. Medyo dapa lang ng konti. Pero kung uurong ka kabanda sa may malapit sa tangke, ano naman, medyo upright ka na. Tsaka malambot yung upuan. Yan pa yung pros niya. Tapos ayun, yung sa angkas. Makapal din yung ano nyo. Makapal din yung upuan ng angkas. So hindi mamomroblema yung angkas mo. Tapos may konting gap. O pagpayat ka, may konting gap kayo. Mali mo, galit sa'yo, no? Ayaw maglalapit sa'yo. Okay lang, malawak siya. Meron kayong gap. Pwede siya maglagay ng bag dito. Tapos pwede siyang humawak sa grab bar kahit di na siya humawak sa'yo. Ano pa bang pros? Yung kanyang ilaw. Siyempre galing ako sa bulb type lang Na-try ko to sa gabi sa Marilaki. Maliwanag naman. Lalo na pag naka high beam. Actually kailangan mo siya i-high beam para talagang kitang kita kahit medyo malayo. Ngayon para sa akin hindi naman ganun kalabo yung mata ko. Tsaka okay naman yung mata ko kahit madilim. Normal naman. Sapat na sa akin to. Parang kahit hindi na ako magpalagay ng mini driving lights, yun, or ng auxiliary lights. Lalo na mabagal lang naman ako. Ngayon kung kaskasero ka, talagang tumatakbo ka na mahigit 100 kahit gabi, kailangan mo siguro talaga yun. Pero para sa akin na chill lang, okay na yun Okay na yung ilaw niyan. Lahat yan LED pati yung nasa likod. Eto yan, LED rin yan. LED rin to. Ang hindi lang LED, bulb type lang, etong turn signals, front and rear. Yan. Ano pa ba pros? Yung niya, instrument panel niya. Ganda din. Halos lahat ng information na kailangan mo nandun na. Yun, may fuel fuel gauge. Iba kasi wala Yan, may fuel gauge. Tapos may may orasan, may change oil na reminder, may RPM, basta yung lahat ng basic na kailangan mo nandyan wala ka nang hahanapin may gear shift indicator. Yun, okay na yung instrument panel niyan sa akin. Ano pa pros niyan? Yung tangke 12 liters, ayan. Kasi napaka fuel efficient na, napakarami pang pwede mo ikarga. So yung 12 liters mo baka makarating ka na ng Sorsogon nun. Isa pang pros niya, yung brake. Ganda. Kahit sabihin mo walang ABS siya, solid pa rin yung brake niya. Tapos yung mababa naiisip ko mga pros niya, yung gulong. Ayan nakikita nyo yung gulong guys. Yung gulong niya napakalapad sa likod, 140/60. Yan, tapos yung stock niya MRF radial tire, medyo makapit naman. So hindi na ako nagpalit kasi di pa naman ako nadudulas. Parang okay naman siya. Ayun. Ano pa ba? Yung niya, hatak niya. Malakas yung torque niya. Meron siyang 14 Newton meters of torque at 6,000 RPM lang. So kahit may angkas ka tas pababa, naka second gear, kaya niya humatak. Yun. Hindi nga lang siya sobrang bilis. So yun muna yun muna yung mga pros. Yung mga cons naman, ano ba cons na ito? Yung niya yung tunog. Tunog ng makina. Hindi mo masyadong gusto. Parang may konting kalansing ako naririnig minsan. Minsan lang naman. Tik 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 ganon. Pero parang normal yata yung pag air cooled yung pag nag-e-expand yung yung metal. Ayan Yun. Pero dati sa 125cc na air cooled underbo na motor ko, hindi ko naririnig yun. Dito meron. Siguro mas mainit to. Yun. Tapos ano pa ba? Ano pa ba cons? Top speed. No, wala siyang dulo. Okay, malakas ang marangkada siya. Malakas ang torque pero nasa 14 horsepower lang din to So wag kang umasa na
mauunahan mo yung Raider. Iba yung makina nun, DOHC yun. Mahirapan ka rin habulin yung mga sniper, MT-15, GSX-S. Yan, GSX-R, tsaka yung Yamaha XSR. Sniper, Aerox, baka mahirapan ka habulin. Kasi parang nasa 120 lang yung top speed nito eh, 125. Pero sagad na yun, maatungal na yung makina. Cruising speed nito, yung pwede niyang i-sustain all day, mga 80 to 90. Yun. Yun yung cons niya. Baba cons niya, yung ano niya, ewan ko kung cons to sa inyo. Para sa akin, cons to eh, yung ano, yung makina niya, ayan oh, maliit yung profile. Parang may awang dito. Pero okay lang naman. Nagkaroon kasi ng awang yan, gawa ng ano, ginamit nilang frame, backbone. Yun. Siguro kung ginawa nilang perimeter frame, yung may pagganon ditong metal, perimeter frame or twin spar, kagaya nung sa ano, sa Rouser. Ganon, sa ano pa ba, MT-15 yan. Kung gagawin tong twin spar frame ng Suzuki, ganda, solid. Yun nga lang, baka magdagdag ng presyo. Pero si Rouser, naibigay niya sa halagang ano eh, around 100,000 din yung ano eh, yung perimeter frame sa NS160. Maganda siya tingnan kasi medyo matatakpan tong engine, gap na to ng engine. Yan na hindi magmumukhang maliit yung profile nung ano, nung black. Ayun, yun lang naman nitpicking lang yun. Aesthetics lang yun. Wala naman tayong masyadong kung ano doon, issue. Ano pa ba? Kung issue sa'yo yung walang ABS, ayun, wala to. Wala tong ABS, harap at likod. Pero okay naman yung ano niya, vibre. Okay naman. Ano pa ba? Yung shock. Yung shock niya, medyo ano siya, matagtag. Pero pag may angkas ka, nagiging malambot siya. Yan yung monoshock na yan. Matigas yan eh. Adjustable naman yan. Pero ano na yan eh, yan yung pangalawa sa pinaka malambot. Pero matigas pa rin siya. Pero pag nag-angkas ka nga, lumalambot. Yun. Pabang cons niya. Ito minsan yung mga ano, yung mga wire dito pag pinipiga ko yung throttle, gumagalaw to. Yan oh, gumagalaw-galaw. Para mga flimsy. Pero okay lang naman, di pa naman nasisira. Nilagyan ko siya ng cable tie dito. Ganon din yung clutch. Ayan oh, gumagalaw-galaw. To. Pero okay lang naman yon. Ano pa bang cons na naiisip ko? Wala masyado eh. Kasi sulit eh, magkano lang itong motor na to. Sa price niya, wala na masyadong reklamo. Siguro ang masasuggest ko na lang sa Suzuki, no, sa susunod na iteration netong Gixxer na to, kung maaari lang, no, kung kaya naman sa costing ninyo, okay, dagdagan nyo ng konti, gawin yung ano, perimeter frame, di ba? O kaya pwede rin yung trellis, kaso baka yung para sa KTM, kaso baka ano eh, baka magmahal na ng husto. Tapos etong ano, yung sa angkasan, lagyan nyo ng provision yung pwedeng tanggalin. Yan, kasi katulad ko, medyo So, Luis tawa eh. Wala akong masyadong angkas madalas. So, maganda tanggalin yun. Yung para malinis tingnan. Yun lang naman. Pero overall, okay na okay sa akin to. Sa susunod na vlog natin, pag medyo matagal-tagal na, i-review ko siya ulit. So, paano guys? Dito ko na muna tatapusin yung vlog ko. Ano kasi, nakakatakot dito. Lapit na abutan ng dilim. Baka may tikbalang. Oh no. Ayun. Tsaka baka umulan. And, nagugutom na rin ako. So, paano? Dito ko naman natatapusin yung vlog ko ha. See you on my next video. Thank you. Ride safe.